EJ Power handang babuyin at walang yain si Badang sa magiging laban nila sa Accent Battle League. Badang, bumalik na ang gigil sa battle rap. Sa pagdedesisyon nga ni Lanceta na makagawa at makabuo ng isang liga ay magkakaroon ang ibang MC ng panibagong opportunity na masasalangan at ligang maipapakita at masya-showcase ang kanilang talento. Dito nga ay nagsama-sama sila Lanceta, Invictus, Akata, Lipcram, Jonas, Saki at yung mga hindi nakapunta sa presscon ng Accent Battle League na sina Cripply at EJ Power. Dito nga ulit natin masasaksihan mapanood ulit mag-perform sila Lanceta, Akata at Badang dahil aware naman tayo na hindi na ulit sila magkakaroon ng battle sa flip top dahil nga ban sila dito. Kaya sa bagong liga nila ay sinasabi ni Lanceta na humanda na ang kanyang makakalaban dahil for sure ay 100% siyang preparado. Tunay na sumusuporta sa battle rap na kultura. Magkita-kita tayo sa Element Centuries. Gaganapin to sa June 12. At para sa mga naniniwala pa rin sa akin, huwag niyong papalampasin tong pagkakataon na makita si Lanceta na tumodo at sirain ulit ang entablado. Kita-kits! Ang unang match announced nga sa Accent Battle League ay ang laban ni Badang versus EJ Power. Sobrang nakakatakot na matchup nga tong nabuo ng ABL. Sinabi ni EJ Power sa kanyang post na sa wakas magkakaroon din siya ng kalabang veterano. Pinapakita lang dito ni EJ na na-excite siyang kalaban si Badang. Pero kung iisipin ay hindi naman ito magiging maganda para kay Badang. Dahil nakilala naman natin si EJ Power, debut battle niya pa lang ay nilabas niya na ang pagkademonyo niya sa stage. Pero ngayon lang talaga na-highlight ang pagkakaroon niya ng dark humor dahil na lang din sa halimaw na performance na pinakita niya kay Shehi at Beatroom. Dagdag pa niya sa kanyang post, Badang, wala akong sama ng loob sa'yo o anuman pero gusto ko lang malaman mo na hindi ako magpapakita ng awa sa entablado. Ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad sa gagawin ko sa'yo. Pero syempre, as expected, hindi naman basta-basta aatras o matatakot ang ating Tito Badang. Sumagot naman siya sa post ni EJ Power at sinabi na, kakagising ko lang EJ Power, ito agad nabasa ko, sige lang saktan mo ko, itodo mo, kahit isayaw mo, igiling-giling, papalagto. Mukhang sasabayan nga ni Badang ang pagiging kupal ni EJ Power sa stage. Nagpost rin naman si Badang at nakalagay nga dito na, all 3 rounds kabisado ko na. Si EJ Power lang nakapagbalik ng gigil ko at pagiging kupal ko sa battle rap. Panis lahat ng battle ko dito, kahit yung Apex Badang, wala yun. Romano vs Badang, wala yun. Kahit yung Looney vs Badang, wala yun. Pero itong nasulat ko all 3 rounds, balagbagan na to. Wasakan ng atay, balon-balunan talaga. Sa mga salitang ito ay umaasa nga ako na seryoso si Badang sa kanyang sinasabi dahil nagbibigay siya ng expectation sa mga tao sa magiging performance na ipapakita niya versus EJ Power. Katulad mo, nagrarap ka para makakantot ng libre kasi yan ang kanyang dedekasyon. Tangina mo, kahit GRO may bayad yun. Ultimo paghawak ng dede, cash yun. Basta rin kay Badang, ang kanilang laban ni EJ Power ang magiging main event para sa pagsisimula ng liga ng Accent Battle League. Kagagaling nga lang ni EJ Power sa bakbakang laban kay Beatroom noong Aon 16. Nasaksihan natin kung gaano kakupal at kasagad na demonyo si EJ Power sa laban na ito. Hindi nga siya nagpigil. Lahat ng bagay o tao na pwede niyang idamay ay dinamay niya dito. Kahit nga yung mga kaibigan ni Beatroom na binawian ng buhay ay dinamay pa rin ni EJ Power at napasensor nga ang flip top dahil dito. Kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slackwan yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Sino? Mga sabit ng matagal, nakalawit pa daw yung dila. Kala mo nang aasar. Sa sahig ng duguan, pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagdikte, may napatalsik na upuan. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger.
battle rap, meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jon at Romano. Pagdating naman kay Badang ay expect na natin na papakitaan tayo ni Tito Badang ng kanyang malulupit na multi at flow. Dahil sinabi niya naman na ilalabas niya ulit yung pagiging kupal niya sa stage at hindi niya aatrasan si EJ Power. Sasabay nga raw si Tito Badang sa kademonyohan ni EJ Power, kaya makikita natin kung paano maging beast mode at seryosong Badang ang lalaban kay EJ. Tangina mo! Eto ang flow! Akin na pa, hinama mga bakina nyo. Baliwala sa akin kayo, hamakan ninyo dahil hindi mo na malamang gagawin yung pag ako na ganyan at demonyo. Buha ka ng ina mo, kakainin ko yung tayo mo. Gago! Papakain mo tayo ko sa'yo, gago! Hanggang dito sa PSP, kinukupal pa rin kita. Kahit saan kang liga pumunta, walang hiyain kita. Papasok ka sa CR, susundan pa rin kita. Utak ninyo, mula sa korte, ito ang order ko. Acquitted ako, not guilty ako, malinis ako, at higit sa lahat, inosente ako. Sa magiging unang event nga ng Ligang Accent Battle League ay dalawa na agad ang announced battle. Nandito nga ang EJ vs Badang at ang pangalawa naman ay Jonas vs Akata. Sobrang unexpected nga ng matchup na ito, pero alam mo na agad na magiging solid yung mapapanood nating laban. As long na hindi mag-freestyle at mag-choke si Akata sa laban. Pero sinabi niya naman sa kanyang review na nagsusulat na siya sa magiging laban nila ni Jonas. Kaya for sure ay expect na natin na 100% na preparadong Akata ang lalaban at makikita natin versus Jonas. Tapos na ako 3 rounds kay Tulala. Si Jonas naman ang susulatan ko para sa Accents Battle League ng June 12. So ang aking comeback sa battle rap stage ay 2 battles in 1 week. June 6 tsaka June 12. Pucha. Kaya ko kaya yun? Pang banlaw ko. Ngayong nagsulat ako ng mga karimari-marin ng mga bara. On the other hand naman, ay solid na performance nga ang pinapakita ni Jonas sa kanyang mga last battle sa Flip Top. Sunod-sunod din ang kanyang mga nakukuwang panalo after niyang matalo sa Isabuhay versus St. Ice. Tinalo niya nga sa Vuelta Balentong si Bruce, si Emar sa Ahon 16 at sa Second Sight 15 si MP3. Anong opinion nyo dito mga boss? Sa tingin nyo ba ay kakayanin ni Badang ang kademonyohan at kakupalan ni EJ Power sa stage? O babalagbagin at lalampasuhin lang ni EJ Power ang veteranong si Badang? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video.